Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang ating pagbibigay ng tafsir in Suratul Mulk at mayroon pa tayong natitirang 6 na aya sa Suratul Mulk. Natapos tayo nakaraan 24, no? 24, number 24 aya. So magsisimula tayo ngayon sa 25 at subukan nating tapusin to hanggang 30 because the Suratul Mulk mayroon itong 30 aya, no? Inshallah, subukan nating tapusin at gawing uling lesson na ito. Okay? Now, dako tayo sa aya 25 or verse 25 ng Suratul Mulk. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadal wa'du in kuntum sadiqin. Sila'y nagsasabi, sila'y nag-uusisa, meaning kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga hindi mananampalataya sa kanyang panahon, sila'y nagsasabi, mata hadal wa'du, kailan ang ipinangako, meaning ang araw na muling pagkabuhay, in kuntum sadiqin. Kung totoo ka, kung matapat ka, alam mo dapat yan kung kailan. So in this aya, ang mga hindi mananampalataya, they use mata. Mata. And remember, kapag ang mga hindi mananampalataya, ginamit nila yung mata. When? Kailan? So itong paggamit ng salitang ito mula sa hindi mananampalataya, ito ay pagbibigay ng o pananalitang pangungutya lamang. Ito'y pangungutya at ang nais ay sirain at salansangin at pasinungalingan ang revelasyon ng dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nais nilang gawin ay gawin nilang katatawanan ang mga revelasyon, gawing katatawanan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? That is the mata. They use mata. Okay, salitang pangungutya. Hindi sinseridad na salita upang paghandaan ang kabilang buhay o araw ng paghukom. Instead, ito ay pangungutya. Kaya makita niyo sa huli, kung tunay kang nagsasalita, baka totohanan ka, sige nga, sabihin mo sa amin kung kailan ang araw ng paghukom. Alam natin na hindi ito sinabi kanino mang propeta at sugol na samantala ang araw ng paghukom. And they know it. So, alam naman nilang, hindi alam ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sagot dito, but nais nilang kutsain ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ipasinungalingan siya at ipahiya siya sa mga tao. That's why they use mata. Okay? Ganon din, ang mga taong ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaatake nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinu-question nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa kanyang pagkapropeta. Okay? Bagamat alam nila mismo sa kanilang mga sariling anak, mas kilala nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa ugali. Alam nila na matapat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nilang mapagkakatiwalaan ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam at napakaraming ebidensya na mismo sa sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, they testify na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay makatotohanan at mapagkakatiwalaan. At alam nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi niya ugali ang magsalita ng kasinungalingan. Iyan ang pagkakilala nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at higit nilang alam itong pag-uugali ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kaysa sa mga sarili nilang mga anak. Ngunit sa aya na ito, ang mga tao na hindi mananampalataya ay tinatanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi upang paghandaan, hindi sisiritan na pagtatanong, kundi upang ipakita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay sinungaling na tao, hindi siya matapat at hindi siya maaasahan. Subhanallah. Pagdating sa revelasyon
ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagbibigay babala at pagbibigay ng magandang balita, bumabaliktad ang paniniwala nilang ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of arrogant pride and stubbornness. Subhanallah. Okay? So, ganon din ay gusto nilang i-challenge ang revelasyong dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto nilang ipakitang reject ito, ang revelasyon na dala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Another ayah na almost katulad nito, na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 17, verse 51. Okay? Anong sabi nila? Fasayakuluna may yu'iduna. Anong sabi nila? Sino ba ang magpapanumbalik sa amin sa pagkabuhay? That is a question. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kul lilladhi fatarakum awwala marra. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ipahayag. Siya ang Allah na lumikha sa inyo ng una. Meaning, sino daw makakapanumbalik sa kanila? Kung sino ang lumikha sa inyo ng una. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, siya ang Allah ang lumikha sa inyo una. Meaning, kung kayo ay nalikha noon na hindi man nabanggit sa isang panahon o walang pinagmulan tulad ni Adam alayhis salam, na hindi man alam kung saan nanggaling, walang laman, walang dugo, walang balat na pinanggalingan, walang puto, kundi inulma naman Allah subhanahu wa ta'ala mula sa putik at binuo niya ang isang tao. Kung nakayanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbuo ng isang tao na hindi man nabanggit sa unang panahon kung saan man siya nanggaling, iyaong pa kayang mayroon tayong pinanggalingan katulad na ngayon at pagkatapos mamamatay at madudurog lamang ang hindi kayang ibalik ng Allah subhanahu wa ta'ala? That's why kung sila'y nagtatanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sinong magpapanumbalik sa kanila sa pagkabuhay ng muli, kung sinong lumikha sa kanila nung una, siya ang magpapanumbalik. Meaning, tayo bang mga tao ay higit na mahirap likahin kaysa sa kalangitang napakalaki at na kung saan nando ka sa itaas na hindi nalalaglag? Meaning, mas mahirap pa bang likain ang tao kaysa sa kalangitan? So napakalinaw na, tiyak na ang kalangitan na napakalaki at patong-patong na sila'y higit na mahirap likain at nandoon sa kitaasan na hindi nalalaglag. That's why, napakadali na buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala muli ang mga tao. At maraming ayat sa Quran na pagpapatunay at minsan may mga pagdidiin ang pagbibigay ng pahayag ng subhanahu wa ta'ala na tiyak na ang mga tao ay magkakaranas ng pagkabuhay na muli. Okay? Alhamdulillah. So, sa aya na ito, ang mga tao sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtatanong sila sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, kailan ba ang pagkabuhay na muli? Kung kayo ay matapat, kung kayo makatotohanan. Ito ay hindi lang sa panahon niya mangyayari at mananatili itong mangyayari hanggang ngayon sa panahon natin at sa darating pang henerasyon. Mayroong kasing mga kadahilanan kung bakit mangyayari at mangyayari ito. Halimbawa, unang-una, sasabihin ng mga tao na ang araw ng paghukom ay hindi nila ito pinaniniwalaan. Nire-reject nila ito because of the reason, takot silang maparusaan sa apoy ng impyerno habang buhay. Hindi nila matanggap na sila'y maparusaan ng sunugin sila sa apoy. That's why, to satisfy themselves, para lamang makalma ang kanilang sarili, kailangan nilang i-reject ito. So, kailangan nilang hindi tanggapin ang araw ng paghukom para hindi sila maparusaan nang sa ganun ay masatisfy sila. That's why, ang tao na ayaw maparusaan sa mundong ito, ay i-reject niya ang paniniwalang ito para lamang masatisfy siya. Kaya naman hindi mawawala ang mga ganitong taong magsasalita even sa panahon natin o sa darating pang generasyon. Number 2, maraming tao alam nila o naririnig nila ang tunay na relihiyon. They want to reject it. Gusto nilang i-reject ang tunay na relihiyon at ipakita na ang tunay na relihiyon sa mga tao na ito ay maling relihiyon, hindi totoong relihiyon sa pamamagitan ng pag-deny nila na may araw ng paghukom. Because kapag sinabi mo na ikaw na tunay na relihiyon ay nagsabi na mayroong araw ng paghukom, mayroong kaparusaan, they reject it. By way of rejecting this,
lumilitaw na ang relihiyon mo ay hindi totoo, hindi tama. Of course, ang mga taong ayaw din maparusahan sa impyerno nga po, agree sila sa mga taong ito na hindi totoo may araw ng paghukom dahil ayaw rin nilang maparusahan. So they reject the true religion kung bakit nasasabi nila ito. Okay? Number 3, ang mga taong ito, nisa naririnig nila ang tunay na relihiyon, maganda ang pangaral, sila ay mga naiinggit. So by way, sa ganitong way, gusto nilang ipahiya ang tao dahil sila'y nahihinggit, gusto nilang ipahiya ang mga tao. Gawing katatawanan ang mga taong nangangaral na mayroong matuwid na gabay o patnubay na dala mula sa dakilang tagapaglikha tulad ng mga propet sugo at mga naging tagasunod nila, gusto nilang ipahiya ang mga taong ito in public, in public, at gusto nilang ipakita na sila ay taong mga masasama at hindi makatotohanan. Ito ay gawaing pangungutya because of their envy or yung stubbornness nila or arrogant. No? That's why mangyayari talaga sa tao na i-deny niya ang araw ng paghuhukom. Because may mga tao mapagmataas, mainggitin na mga tao. So, another, ang mga taong ito na nagre-reject sa araw ng paghukom, upang ang tao ay mapaniwala nila, lalo na yung ayaw mga maparusahan sa kabilang buhay, ito ang isa sa paraan upang adlangan nila ang tao na pumasok sa tunay na relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. And there is so many reason. Allah knows best kung bakit ang tao magpapatuloy na magre-reject sa araw ng paghuhukom. But being Muslim, tayo ay naniniwala sa araw ng paghukom, araw ng pagkabuhay na muli, pagkatapos nating mamatay. Even na hindi natin alam ang saktong petsa, hindi natin alam ang saktong taon o panahon, but tayo ay naniniwala na magaganap ito bilang Muslim. At gaya ng sabi natin bilang paniniwala sa araw ng paghukom, hindi ito simpleng salita, hindi simpleng paniniwala, kundi ito ay pinaghahandaan. Dahil minsan nabanggit ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na isang Bedouin ang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya'y nagtanong. Ang sabi niya, "O sugo ng Allah, kailan po ba ang araw ng paghukom?" What is the reply of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam? He said, "Ano ang inihanda mo dito?" Sinakita mo, ano ang inihanda mo dito? Meaning, ang araw ng paghukom ay pinaghahandaan. So, ano ang inihanda mo dito? Sabi niya. Ang sabi ng Bedouin, because alam natin, ang Bedouin sa panahon nila, medyo ignorant, di sila masyadong knowledgeable, dahil nasa disyerto sila, sa gitna ng disyerto sila, doon sila nabubuhay, at kung gusto nila magtanong sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, maglalakbay pa sila para pumunta ng Madina, para matanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why, noon yun, kinakapos sila ng kaunti sa kaalaman. But gayon pa man, hindi ngayon, hindi katulad ngayon. Okay, at patuloy pa rin sila binigyan knowledge noon. But hindi katulad ng sahaba, talagang palaging nasa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa tabi niya, that's why they are full of knowledge. So sabi niya, wala akong masyadong naihanda o sugo ng Allah sa bagay na ito. But sabi niya, ang tanging alam kong naihanda ko ay ang pagmamahal ko sa Allah at ang pagmamahal ko sa kanyang sugo. Meaning, ang pagmamahal na ito ay pagsunod, handang pagsunod sa Allah at sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anong sagot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kung gayon ikaw ay mapapabilang sa iyong mga minamahal. So napakalinaw sa hadith na ito, ang araw ng paghukom ay pinaghahandaan. That's why, one of the benefits ng araw ng paghukom ay pinaghahandaan ng tao para gumawa ng maraming mabuting gawa bilang paghahanda niya sa kinabukasan niya doon sa kabilang buhay. Okay, after this ayah, after this question ng mga mananampalataya, alam natin na hindi ito masasagot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat sinasabi nila, o kailan ba ang araw ng pagkabuhay na muli kung totoo ka? Kailan, alam mo yan. So alam nilang hindi masasagot ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam because ang lalis ito ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. That's why ginagamit nilang pagtatanong ng mata rito ay pangungutya, panglilibak para ipahiya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But of course, hindi pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tugunin ang bagay na ito at hindi niya aayaang manaig ang mga hindi mananampalataya laban sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayat 26. And He said, "Kul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin." Sabihin mo Muhammad sa kanila, replyan mo sila sa kanilang gawaing panunuya sa pagtatanong nila sa iyo upang
sila'y masatisfy na ikaw sinungaling, ikaw ay hindi makatotohanan, hindi matapat, ang dala mong revelasyon ay peke, hindi totoo. Sabihin mo, Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul innamal ilmu indallah." Ang kaalaman tungkol sa araw ng paghukom, pagkabuhay na muli o ang oras o muling oras, sabihin mo, Muhammad, ay tanging na kay Allah lamang. Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo na kay Allah lamang ang tanging oras yan. Wala akong kaalaman dyan. Sabihin mo, hindi mo alam yan. At sabihin mo sa kanila, at ako'y sinugo lamang bilang isang malinaw na tagapagbabala sa inyo. I am only warner. Sugo lamang ako. Wala sa aking sariling kamay. Wala sa aking panimanman o kaalaman ng araw na yan. Ako'y tagapagbabala lamang. Kung ano ang iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking Panginoon, yun lang ang aking ipinapahayag. Wala akong bagay sa mga bagay na hindi nakikita. Ang tanging araw ng paghukom, ito ay tanging sa aking Panginoon lamang. Sabihin mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, they challenge, Allah subhanahu wa ta'ala challenge din at bigyan sila ng doubt, pangamba, takot sa kanilang dibdib in this revelation. Also, Allah subhanahu wa ta'ala said in chapter 17, 187, no? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 7, okay? 187. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Sila'y nagtatanong sa iyo, Muhammad, tungkol sa huling oras o pagkabuhay na muli. Kul innama ilmuha inda rabbi. Okay? Kul innama ilmuha inda rabbi. Sabihin mo, Muhammad, ang kaalaman dito ay sa aking Panginoon lamang. Meaning, walang alam ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, even na sino, sa araw ng paghukom kung kailan ito darating, anong panahon, anong lugar, anong oras, at ito'y darating na lamang ng biglaan na hindi inaasaan ng tao pagkatapos ng mga tanda na ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So sa dalawang aya na ito, very very clear na ang araw ng paghukom, ang huling oras, ay ito ay unseen. Ang tanging nakakaalam ng mga bagay na unseen, walang iba maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang kung pagkalooban niya ang kanyang mga nais bigyan patungkol sa bagay na hindi nakikita, ipapaalam nito tulad ng kanyang mga sugo o propeta. Ngunit ang katotohanan, ang mga bagay na nalilingid, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang nakakaalam at walang makapagsasabi sino man sa atin na nakakaalam nito. That's why ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya makakayang sabihin ang isang bagay na hindi ito binigyang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na malaman ang isang bagay na hindi nakikita o lihim na mga bagay. That's why hindi alam ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang araw ng paghukom at sinasabi niya ito'y unseen, hindi bagay na hindi nakikita at walang nakakaalam ng mga bagay nakikita maliban ng aking Panginoon. That's why sabi niya, ang tanging kaalaman sa bagay na yan, ang huling oras, ay ang tanging nakakaalam ang aking Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Also, bilang suporta dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, chapter 31, verse 34, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah indahu ilma sa'ah, wa yunazzilul gaitha, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum mada taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi thamut, inna Allah alimun kabir. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam ng uling oras. Dati siya unseen Okay? At ang katapusan ng mundo yon. At siya rin ang nagpamalisbis, nagpapadala ng ulan. Mayroon bang tao nakakaalam kung kailan magpapadala ang ulan sa subhanahu wa ta'ala? Alam na nila pag nabubuo. Pero kailan? Pag hindi pa ito binubuo ng subhanahu wa ta'ala, mayroon bang nakakaalam? Wala. Unseen. Ang tanging nakakaalam yan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Siya rin ang nakakaalam kung ilang laman ang ibibigay niya sa isang nanay sa kanyang sinapupunan, ilan magiging anak niya, lalaki, babae, siya lang nakakaalam bago pa mangyari. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So meaning, at walang kaluluwa ang nakakaalam nito. Walang kaluluwa. Meaning, walang kaluluwa ng likha ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan. Hindi mo alam ang mangyayari sa iyong hinaharap. Walang nakakaalam yan. At walang nakakaalam sa ang lupain ka mamamatay.
Walang nakakaalam yan. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ang ganap na maalam, siya ang nakababatid ng lahat ng bagay. Allahu Akbar. So meaning ang mga unseen, ito ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why walang pwedeng umako sa mga Muslim na alam niya ang mga bagay na hindi nakikita, o maniwala kayo sa mga taong mga bagay na kinukwento nila, mga bagay na unseen ay alam nila, pinaniniwalaan nyo tulad ng mga manghuhula. So that's why pinagbabawal sa atin yan. Hindi sila pwedeng paniwalaan sapagkat walang maaring makaalam ng mga bagay na hindi nakikita maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lang kung mayroon tayong dalil na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na hindi nakikita tulad ng mga propeta o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa aya na ito, malinaw na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay isang tagapagbabala lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, bakit kaya, ano kayang benefits o wisdom? Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat kung gusto niya namang ibigay ang mga unseen sa mga propeta o sugo na ipaalam ito, ay kaya namang ipaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sabi natin, ang lahat ng unseen ay ang tanging nakakaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa sinumang pagkalooban niya nito. Okay? So, like for example, mababasa natin yan, I think in Suratul Jin, no? In Suratul Jin, makikita natin ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alimul gaybi, fala yudhiru ala gaybihi ahada, illa man irtada minar rasuli, fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Siya ang lubos na nakakaalam ng mga bagay na nakalilingid, at hindi niya ibinubunyag ang mga kaalamang nakalingid sa sinuman, maliban sa kanya na kanyang pinagtibayan sa mga sugo. So meaning, siya lang nakakaalam. At wala siyang pinagbibigyan nito maliban lamang ang mga sugo. So kung may dalil tayo na sinabi ng mga sugo o ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam especially, ay mayroon natin sabihin ng mga bagay na unseen sapagkat may dalil. Kung walang dalil, wala tayo pwedeng sabihin sa bagay na inaalam natin o maaaring maniwala tayo sa mga tao ng kanilang mga bagay na alam nila sa mga hindi nakikita ay paniwalaan natin. Walang maaaring magsabi sa atin yan. Pero bakit kaya, no? Bakit kaya hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sugo, lalo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang huling araw, kailan ito magaganap, kailan magaganap ito, panahon, oras? Bakit kaya hindi binanggit ng subhanahu wa ta'ala? What's the benefits and wisdom? Number one, ang sino man kasing mananampalataya dito, naniniwala ka, ito ay paghahandaan. Paghahandaan mo ito sa pamamagitan ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga sugo, sa kanyang mga kasulatan, ng paggawa ng mga mabuting pag-iwas ng masama. Dahil hindi mo alam kung kailan darating to, kailangan mo itong paghandaan sa iyong sarili upang sa ganun dumating man ito ay wala kang dapat ipangamba, ay katakot sa araw ng paghuhukom. Dahil kung ito ay alam nila, inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sugo o sa sino mang sugo, especially the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manguli sugod propeta sallallahu alaihi wasallam, ibinigay niya halimbawa, okay, Friday, pinaalam niya. Dahil sabihin niya ganitong taon, sabihin niya 3,000 years. Sa panahon natin, 2,000. Okay? Christian era, sabihin 3,000 years. Ganitong oras, ganitong lugar. So, anong mangyayari? What happened? Kung ipaalam niya ito, so ang mga tao hindi maghahanda rito. Hindi nila pag-alam nila kailan mangyayari yan malayo pa. Okay, now, halimbawa, anong gagawin ng tao ngayon? Ang gagawin ng tao, kung malayo pa ang 3,000 na ito, at magaganap na ang pagkagunaw ng mundo, bago siya mamatay, mag-testify siya. Bakit kailangan kong maghanda? Ang layo pa ng hukom Okay? Hindi ko kailangan maghanda. So kung ako'y magkasakit, okay, magrepent ako sa Allah at sambahin ko siya. Ganun lang. So gaganon nila ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagaan-gaanin lang nila ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi siya gagawa ng paghahanda. Bakit niya kailangan maghanda? Layo pa ng hukom. So anong resulta? So ang ganitong resulta ngayon, ang tao ay magpapatuloy na gagawa ng kabugtutan, nagawa ng masama. Dahil bakit? Pag dumating naman malapit siyang mamatay, o kahit na dumating na yung 3,000 na yun, years, madudurog ng mundo, o bukas lang magre-repent siya dahil bukas pa mangyayari yun. Doon siya manunumbalik sa subhanahu. So meaning, walang takot gagawa ng mali at kasalanan ng tao. Mapupuno ng gawaing kabugtutan ang sanlibutan. So sa ganun, hindi ito magiging makatarungan. This is injustice. That's why one of the reason hindi kailangan ipaalam nito ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ang tao hindi niya alam to kung kailan darating. So meaning, paghahandaan niya ito, iiwasan niya ang gawaing masama, iiwasan niya ang gawaing kabugtutan sa dito sa kalupaan. Meaning, ang pagpigil sa pagbibigay ng knowledge ng araw ng paghukom
ito ay isa sa instrumento ang Allah subhanahu wa ta'ala maalam upang hadlangan ng mga tao na gumawa ng masama. Upang hadlangan ng mga tao na gumawa ng masama. Because hindi nila alam kailan ang araw pag biglang dumating, kailangan maganda. So sa pamamagitan nito, iwas silang gumawa ng masama. Natatakot silang maparusahan. Sa mga naniniwala na may araw ng paghukom, mayroong kaparusahan. At sa ganito ay iiwasan nila ang mga masasamang gawain. Gagawin nila ang mabubuting mga gawain. So meaning, ito'y nagbibigay ng gawaing kapayapaan sa sansinukob, di ba? Alhamdulillah sa mundong ito. Okay. So meaning, sa ganitong sitwasyon, dahil hindi nila alam ang araw ng paghukom, pinaganda nila, napipigilan ng gawain kabuktutan dito sa ating mundo. Nagkakaroon ng kapayapaan. Iba yung binigay mo yung revelasyon na ganyan, hindi nila pagandaan, magkagawa talaga ng kasamaan ng tao. Pagkatapos, malapit na ang hukom, magbago na tayo. So that's it. Nonsense. That's why, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya dapat ito ibigay ang kaalaman sa bagay na ito. Hindi niya inilahad ito bilang actually, this is a biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan na hindi niya ibinigay ang bagay na ito sapagkat mapapanatili ang kapayapaan, pag-iwas sa gawa ng masama, okay, because of paghahanda ng mga tao na huwag silang maparusahan sa kabilang buhay. Okay? Number 2, Allah created us, alam natin na tayo sumamba lamang sa Kanya. So kung i-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang araw ng paghukom na sa ganito darating ito, paano siya sasambahin ng mga tao? Anong sense ng pagkalika nila kung hindi naman sila sasamba? Sabihin mo, bakit ko sasambay ng tagal-tagal pa? O sabihin natin, malapit ng 3,000. Okay, malapit na kung aabutan kito. O halimbawa, bukas na. Araw na ng Biyernes bukas. Tuwebis, magsyahada na ako yung gabi. O magsyahada na ako, magbabago na ako, magsisina ako. That's na, papasok na ako pareso. Subhanallah. Ano yun? Diba? Hindi sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga lilikha sapagkat alam nilang malayo pa ang araw ng paghukom. So sa ganito, magiging walang sense ang pagkalika ng pagsamba bilang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Dahil hindi nila ito paghahandaan maliban na lamang kung malapit na kanilang kamatayan o malapit na ang araw ng paghukom. Okay, number 3, alimbawa, so if Allah subhanahu wa ta'ala reveal it, inireveal niya kung kailan ang araw ng paghukom, anong panahon, anong oras. So, mawawalang halaga na ang minor sign and major sign. Ahanin pa natin yun alam na natin 3,000 magaganap ang araw ng paghukom. Example, anin mong minor, major sign. So, sa ganito, hindi basta makukumbinsi ang tao. Halimbawa, sabihin mo, okay, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3,000 like this in Christian era, magugunaw ang mundo. Oh, there's no sign. Oh, hindi mo basta makumbinsi. But Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siyang pinakamatalino, pinakamaalam, hindi niya inireveal kung kailan magaganap ito. At nagbigay siya ng minor sign and major sign. This is a blessing for us. Why? Because sa pamamagitan ng minor sign, inunahan niya sa minor sign bago dumating ang major sign para makumbinsi ang mga tao na bakit lumilitaw nga ang mga ito, bakit alam ng tao ito. Walang nakakalam nito maliban ang tunay na tagapaglikha. So makukumbinsi sila na ang taong ito ay nagsasalita ng katotohanan na may araw ng paghukom because ang sinabi niyang maraming minor sign ay lumilitaw at pagkatapos darating pa ang major sign. So meaning malaki itong biyaya para ang tao makumbinsi na tunay ang mayroong araw ng paghukom. So that's why kung sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala itong araw ng paghukom 3,000 Christian era, yung panahon natin na to, anin mo minor sign, major sign? Now, kung walang minor sign, major sign, paano mo makukumbis yung tao tama ang totoo sinasabi ng alimbawa na nagpapahayag na 3,000 na ganitong nangyari, ang mangyayaring araw ng paghukom? Sino maniniwala? Wala kang minor sign or major sign para makumbinsi sila. Hindi sila maniniwala. That's why, ang Allah subhanahu wa ta'ala pinakamatalino, pinakamagaling. Hindi niya na-reveal to, tapos nagbigay siya ng minor sign, nagbigay siya ng major sign, para makumbinsi ang tao na mayroon nga nito, maniwala sila ng tapat, at mapaganda nito, at magtagumpay sa kabilang buhay. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. Now, there's a possible na marami pa ang benefits at wisdom nito. Ngunit ang tanging nakasasaklaw nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi niya reveal to? Allah knows best, no? Alhamdulillah. Now, dako tayo sa ayat 27. Palamma ra'awha sulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadal ladzi kuntum bihi taddaun. Okay? Datapwat kung kanilang makita ito ang kaparusaan sa araw ng muling pagkabuhay na paparating na,
ang mga mukha ng hindi sumasampalataya ay magiging maitim, magiging iba, maitim, malungkot. Tala mo, talo ka na. Malungkot, maitim, madilim. At sa kanay pagtuturing o sasabihin, ito ang pangako na inyong hinihiling noon. Allahu Akbar. Meaning, kung sila'y nagtatanong sa Prophet sallallahu alaihi wasallam o katulad ng mga tao na nagtatanong sa mga ibang magpapahayag na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailan ito magaganap. Okay? Sa araw na yaon, makikita nila at sasabihin ng subhanahu wa ta'ala, ito ngayon, ito na ang inyong hinihiling noon. Ngayon nakikita nyo na kung kailan magaganap, ayan, kitang-kita ninyo ang araw na ito. Allahu Akbar. In this ayah, ang mga hindi mananampalataya ay katiyakang makikita nila ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak na ito ay mismo makikita nila sa kanilang mga mata ang araw ng paghuhukom. At sa araw na yaon, alam nyo ba ano ang nanaisin ng tao? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 39, verse 47. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau anna lilladina dalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadu bihi min su'in adabul yawmal qiyamah." At kung sila ang nagsisigawa ng mga kabalian, ay mayroon ng lahat na sa kalupaan at ng katumbas ng dami nito. Katotohanan sila'y magtatangka na ialay ang mga ito upang ipangtubos sa kanilang sariling masasamang kaparusaan sa araw ng pagkabuhay na mundo. Yan ang nanaisin ng tao sa araw na yaon, ngunit ang lahat ay huli na. Ang mga taong nagpasinungaling sa araw ng paghukom, makikita nila ito mismo sa kanilang mata, at sa araw na yon sila'y magiging talunan, at sa araw na yon kahit na isang kabundok o isang mundong kayamanan at doblihan mo pa ito at pangtabos lamang sa kanilang kaparusahan upang makaligtas, ay huli na ang lahat, sapagkat ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala also in chapter 70 verse 11 up to 15, yabassarunahum yawaddul mujrimuna law yaftadi min adabi yawmaidin bibani wa sahibatihi wa aki wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lanta. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sila ay magkakatinginan, ang mga taong mga nag-reject, mga hindi mananampalataya sa araw ng paghuhukom. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alalaong baga sa araw ng pagkabuhay ng muli, at ang lahat ay makikilala sa kanyang makakakilala sa kanyang ama, mga anak, kamag-anak, datapot siya hindi mangungusap sa kanila o hingi sa kanila ng tulong. Ang nais ng makasalanan sa araw na yaon ay matubos niya ang kanyang sarili sa kaparusaan ng kabayaran, ang kanyang mga anak. Subhanallah. Pero mo, nakahanda niyang paparusang mga anak niya kapalit ng kanyang sarili? O kanya naman pati na ang kanyang asawa at mga kapatid, o ganun din ang kanyang mga kamag-anak na nagbigay sa kanya ng masisilukan. At ng lahat-lahat sa kalupaan, kung ito'y makapagliligtas sa kanya, kahit tagabundok o isang mundong ginto, lahat ibibigay sa Allah subhanahu wa ta'ala, makaligtas lang sa kanyang kaparusahan. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, sa anumang kaparaanan, ito'y walang saysay. Katotohanan nito ang apoy ng impyerno. Yan ang nanaisin na lamang ng mga taong ito sa araw ng paghukom, ngunit ang lahat ay huli na. Okay? Now, ayah number 28. Kul araitum in aglakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim. Ang sabi ng prophet ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagbadya mo Muhammad, nag-aakala ba ninyo na kung si Allah subhanahu wa ta'ala ay pumatay sa akin o pumuksa sa akin at sa aking mga kasama, o kung siya ay maggawad ng habag sa amin, sino ba kaya ang makapagliligtas sa mga hindi sumasampalataya sa kasakit-sakit na kaparusaan? Meaning dito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we know, sa pasimula ng Islam, kahit na siya yung private na nagdadawa, hindi siya pinapansin, maliban na lamang nang dumami ito. At sa bandang huli, hindi lang basta sa pinapansin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, until finally gusto pa nilang patayin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi magsapasok sa Islam ang mga tao, o kaya matigil ang pagpapalaganap ng relihiyong Islam. Hanggang sa punto ito na gusto ng patayin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But here, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad,
Halimbawa, mapatay nyo man ako o ang aking mga kasamaan. Pinahintulot na Allah subhanahu wa ta'ala na mapatay nyo ako, mapuksa nyo ako, o ang aking mga kasamahan. Ha? Kung gayon, dahil ba sa napatay nyo ako, akala nyo ba na ang kaparusahan sa inyo ay lifted kayo o hindi na kayo paparusahan? Ibig nyo bang sabihin dahil ako'y nangangaral na kayo mapaparusahan kung hindi kayo manampalataya sa bantala, pag pinatay nyo ako, meaning tapos na, hindi na kayo mapaparusahan? No! Ang tagapagparusa ang Allah subhanahu wa ta'ala, that is the meaning. Hindi ako, kahit mapatay nyo ako, hindi kayo makakaligtas sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi ako nagagawad ng parusa. Ako'y tagapagbabala at makatotohanan. So, kung ako ay mapuksa ninyo sa pahintulot ng subhanahu wa ta'ala at aking mga kasama, sino makapagliligtas sa inyo sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ako? Hindi. Kung napatay nyo ako, siya pa rin ang magpaparusa sa inyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kahabagan naman kami ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala pa rin makapagliligtas sa inyo sa kaparusaan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang tanging Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang tanging magpaparusa. Hindi matatapos ang kaparusahan sa mga hindi mananampalataya kahit sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit mapatay nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin natin, itong propeta to, nangangaral ito. Kailangan mapatay natin para matigil ang pangangaral na sa gano'n na hindi na natin marinig ang mga parusa-parusang yan. Hindi, kahit mapatay siya, ay mangyayari pa rin paparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, in that case, hindi makakatulong ang pagpuksa o pagpatay sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sabi niya, kung ako'y pabayahang mapuksa, kung ako'y puksain ng Allah, o sabi natin mapatayin ng Allah, samantala, gawin kayong instrumento at aking mga kasamaan, o pagkatapos nyo kaming mamatay, hindi na ba kayo paparusahan? Hindi, paparusahan kayo. Sino makapagliligtas sa inyo sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Meaning, hindi ako ang solusyon ninyo upang kayo ay hindi maparusaan dahil ako'y magtitigil na magsalita na pag napatay nyo ako, hindi na ako mangangaral, hindi nyo na maririnig na kayo'y mapaparusahan. Hindi ako ang solusyon. Ang solusyon para hindi kayo maparusaan, meaning sa ayang ito ay yaong ang mga taong ito ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin, manumbalik sa kanyang relihiyon, tanggapin ang kanyang relihiyon. At nang sa ganun ay mapalayo sila sa kaparusahan. Iyan lamang ang tanging paraan upang kayo ay makalayo sa kaparusahan. Samantala, hindi ang patayin nyo ko, puksain nyo ko, ang aking kasamaan. Meaning, ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa aya na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang paparusa sa inyo at kapag nangyari yun, walang makakatulong sa inyo. Ang tanging makakatulong sa inyo, ngayon pala, kailangan nyo ng manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, magsisi at tanggapin ang kanyang relihiyon. Yun ang gustong ipaabot ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa aya na ito na ipinagbilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na pinasasabi niya sa mga taong ito. Okay, then Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwa rahmanu amanna bihi. And then sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then of course sa mga mananampalataya, Kul huwa rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. So in this case, Allah subhanahu wa ta'ala, ang aya na ito ay nagpapakita na tayo, ang mga Muslim, ay dapat tayong ganap na manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paniniwalang tapat sa Kanya at pagsunod sa Kanya at ganoon din sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maging tapat tayo sa pagbibigay ng tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Tawakkul means yung mga puso natin ay umaasa lamang, nagiging tapat lamang at kakatiwala ang lahat ng bagay anumang pwedeng mangyari sa atin sa mundong ito sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa kanya, sa sino mang kanyang nilikha. Okay? So, alam natin, ang mga taong nagbibigay ng tapat na tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nakakapag-produce sa atin ng pagkakaroon ng kalmante sa ating buhay. Nagiging kampante tayo sa ating buhay. Nagiging panatag tayo sa ating mga kalagayan, especially kapag tayo dinapuan ng pagsubok na kalamidad o mga pagsubok na pagdarusa, nagiging magaan lamang ito sapagkat mayroon tayong tawakkul o tiwala matapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, wa may yatawakkal Allahi pahuwa hasbu. So sapat na siya. Kung sino mang magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung gayon ay sapat na ang Allah
subhanahu wa ta'ala. At bilang tayong isang mananampalataya, mga Muslim, ang tawakkul ay tapat na tapat tayo sa ating tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. We know that tawakkul this is not an option. Hindi ito pinagpipilian. Rather, this is a requirement. Ito ay obligado na magkaroon tayo ng tapat na tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya lamang at hindi sa mga Kanyang linikha. Like for example, Allah subhanahu wa ta'ala, wa alal ladina patawakkul in kuntum mu'minin. So, and put your trust to Allah subhanahu wa ta'ala if you are truly believing. If you are truly believe. So, sa Allah subhanahu wa ta'ala lang tayo magtiwala kung tunay tayong nananampalataya. So, bilang mga Muslim, tayo ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa bandang huli, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pasaya lamuna huwa fi dalalim mubin. At hindi maglalaon ay makikita ninyo, mapag-aalaman ninyo kung sino ang nasa tama, nasa tamang landas o nasa lantad na kamalian, no? So meaning, may tiwala tayo dito. Ano man ang mga pinagbilin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nakikita man natin hindi, may tiwala tayo dito. At ang lahat ay pinagkakatiwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at umaasa tayo sa lahat ng bagay lamang mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa kanyang mga nilikha. At darating ang araw, tayo naniniwala na aharap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, doon malalaman natin kung sino ang mga tunay na talunan, ang tunay na sa kamalian, at ang tunay na mananampalataya na kung saan nasa tuwid na pananampalataya. Okay? After this, all of this ayah, ito ay inihalin tulad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tubig. In chapter, the last ayah, Kul araitum in asbaha ma'ukum gawram famayatikum bima'im ma'in. Ipagbadya mo Muhammad, na pag-aakala ba ninyo kung ang lahat ng tubig ay masaid? Sa kalupaan, sino ba kaya ang makapagbibigay sa inyo ng tubig na malinaw na umaagos? So biglang lumayo ang ayah. What does it mean? Meaning, ang lahat ng binasa nating ayah ay ikinumpara ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking blessing tulad ng tubig, kung saan ang mga tao ay nabubuhay dito. Abay, kung ang tubig, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipasaid ko sa kalupaan. Walang tubig, mabubuhay ba kayo? Now, sinong magbibigay sa inyo niyan? Sinong magkakaloob niyan? Ang ibig din sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nakaraang ayah, Allah knows best. Kung wala ang Allah subhanahu wa ta'ala ipadala sa inyo ng mga propeta at sugo, revelasyon, sino ang magbibigay sa inyo upang magabayan kayo sa tuwid na landas? Wala. So kung walang magbibigay sa inyo ng mga revelasyon, mga propeta at sugo maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, meaning kayo ay mapapahamak sa kabilang buhay. Kaya naman ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya aayahang maparusaan ng tao sa kabilang buhay na hindi nakarating sa kanya ang revelasyon sapagkat ito'y kawalang katarungan. So that's why, ipinadala niya ito upang ang tao ay bigyan niya ng pagkakataon na kung saan pakinabangan niya ang mga revelasyon at mga sugo at propeta na ito na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng tubig na kanyang ipinadala na kung saan nabubuhay ang tao, malaking pakinabang ito sa kanila, malaking biyaya ito sa kanila. Ngunit kapag tinanggihan mo ang tubig, ang isang dahilan upang ikaw ay masawi, mapariwara, mamatay. Ganon din ang Quran o ang mga sugot propeta at iba pang kapahayagan na sa una, kapag ito ay tinanggihan, especially ang Quran sa huling henerasyon natin, ito na lang ang aklat na dapat paniwalaan ng tao at ang propeta sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugot propeta. Kapag ito ay itinakwil mo, ay parang tubig na inayawan mo para ikaw ay mabuhay. Meaning, itinakwil mo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala, para na rin itinakwil mo na ikaw ay magkaroon ng magandang buhay sa kabilang buhay. Meaning, katumbas nito ang kasawian, ang kasakitan at kaparusahan sa pagtakwil sa Quran at sa propeta sallallahu alaihi wasallam at sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagtakwil mo sa tubig na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan meaning of ma'in, tubig sa kalupaan na kung saan kalmadong umaagos ito smoothly like a stream, pure and cool na umaagos ito, no? Bagamat
ang salitang main, hindi ito soft na pakinggan, no? At hindi ito masyadong uh, pleasing to say and hear, but katotohanan ang salitang main ay ito naman ay isang tubig na kung saan talaga namang puro at dalisay, tulad ng Zamzam water, no? Alhamdulillah. So kapag ito'y sinaid, alam natin kailangan tao to, mamamatay ang tao. Ba't binigay ito ng samantala? Sapagkat ang Allah subhanahu wa rahman at kailangan ng tao. Ngayon, may tubig ka, ayaw mong tubig, ayaw mo inom, ba mamamatay ka. Ganon din ang Quran at ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, itakwil mo ito para itong tubig na inayawan mo na, ito ang ikakapahamak mo sa kabilang bahay. Ngunit kung ang tubig, meaning dito ay pinakikinabangan mo o ikaw ay nabubuhay, nagkakaroon ng lakas because of tubig, ikaw ay nagkakaroon ng mapayapa at magandang kalagayan, magandang kalusugan, abay kung gusto mo rin na magandang gabay, magandang kaligtasan, magandang buhay, at lalong higit na magandang kapayapaan na habang buhay, tanggapin mo ang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang Quran. Yan ang magbibigay naman ng katumbas ng iyong kaligayahan para sa kabilang buhay, kung paano ka naligayan sa tubig sa mundong ito at naging malakas at mapayapa. Ganon din ito sa kabilang buhay, ang Quran at ang Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang relihiyon niya, tanggapin mo para ang tao ay mabuhay ng higit na mapayapa at maligaya ng walang katapusan doon sa kabilang buhay sa paraiso. At ito ang ating kabuang tafsir sa Suratul Mulk. Alhamdulillah, natapos natin bi'awnillah sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allahu 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 Allahu